na nakita namin yung sa record na siya, casted na. So, paano natin siya i-process? So, challenge to yung mga ganun na mga instances. Yung muna isang question na sasagutin ko, and usually sa kanila yung yung 5 a.m. na early voting, hindi pa po yan nagagawa ng COMELEC. Magsisimula pa lang yan officially ngayong election sa 2025. So yung sinasabi nyo nakaboto na, mukhang sa inyo yata nangyari yun. So, wala kayo, nauna pa lang kayo, kayo pioneer na early voting. Pero, i-clarify ko lang, kung may early voting ng 5 o'clock, ang ibig sabihin niya, mas maaga yung number volunteer. Kasi may OPD process na 1 hour before. So kung dati ang number volunteer, nasa presinto na mga alas 6, kung dapat ngayon alas 4. Yun po. And then, so, yun nga po, about the reporting of incident. So, ginagawa po natin yun na yung national poll, nagre-report or nagpapalabas sa publiko ng mga incident reports natin or yung observation reports natin para maiwasan na ma-represent ng isang individual yung whole organization. Positive or negative po yung report natin. So, kaya po ginagawa na yung national ng po, yung nagpapalabas sa publiko ng mga reports about sa election. Now, on the third question, I think mas may maalam pa dito para sumagot doon sa third question. Yung po mga chairman at coordinator natin dito sa BARM, ano po masasabi niyo doon na yung meron po pa kayong ganong na-encounter na yung mga botante pala may boto na pero hindi pa sila nagpapakita doon sa presinto may boto na. Meron pa kayong ganong na-experience? Ano yung experience? Ano ginawa niyo? Tama ginagawa na sir. Ito at tawag na yung kuwatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maganda yun kay nasabi ni sir. Actually, sa Maguindanao del Sur, nangyayari yan eh. Gabi pa lang, lalong-lalo na sa BSC barangay election, noong last election, na na-encounter namin yan. Gabi pa lang, tapos na ang butuhan ng ano. Pero, yan kasi ang masasabi namin na pwedeng aksyonan ng National Council kung paano po ba maalis at ano ba ang ating mapresenta sa mga bagay na yan. Kasi na-encounter namin yan eh. Sa Maguindanao del Sur, lalo-lalo na, ako mismo kasi na-encounter namin yan. Let's see, sa Dr. Pulasangki, ako mismo, na-encounter ko yan, pero hindi na ako nagsalita. Meron din akong report, meron akong na-report doon, sir. So, karamihan sa nangyayari is, ganyan talaga. Lalo-lalo na, hindi natin maano dito sa Christian area, pero dito sa Maguindanao and Lanao del Sur, nangyayari talaga yan. Maraming salamat po. Si Brad Danin talaga pinapag-isip ng todo yung taga-ng nangyari po talaga yan sa lahat ng area, nilagay ko sa Cotabato City. Yung unang remedyo ng Electoral Board ay ilagay sa kanilang report or minutes. Kasi mukhang mas pangit naman na gawin na bumoto pa din dun sa ibang pangalan na hindi pa rin bumoto. Kasi kawawa din naman yung susunod. Wala nang ibang remedyo. Ang kawawa talaga dyan, yung may-ari ng pangalan, hindi talaga makakaboto. Ang unang remedyo ay isama sa minutes. Ang tanong lang ay yung mga minutes ng mga electoral board ay napapasa sa COMELEC, napapasa sa taas na nag-resolve ng mga ganung mga issue, inatin na lang.
Okay? Pero, may mga presinto na gano'n ang ginagawa. Kapag mayroong pang bakante, yung nagre-reklamo na naiboto na yung pangalan, na hindi pa nakaboto, ay pinapaboto doon sa ibang pangalan. Ganun ang nangyayari. In which dapat hindi ganun, di ba? So mali pa rin. So sana wag i-resolve yung isang mali sa isang yung pagkakamali para nilalaki yung problema. So yun ang pumuna yung aking may dagdag. Maraming salamat. Opinion. Bismillahirrahmanirrahim. Nauna kay Radali, maraming salamat din at ito ay tutukunan ng kita.